At ngayon po ay pakinggan natin at pinibigay ko po ang pagkakataon sa ating kapatid na Dominic from Bukawe Christian Church. Magandang umaga po, mga kapatid. Mic test. Ayan, it's been a pleasure po no, na makasama ko po kayo ulit. Ang tanda ko po, nakasama ko po kayo sa paglilingkod ng DVBS po. No? Opo. Ang breakfast po ay sagot po lagi ni Ate Jane. At ngayon, it's been nice po na to be back. At masarap po sa pakiramdam na may something special for this Sunday. Kasi po, iba po ang kasama ko sa pananambahang ito. Ang minamahal, kumusta po kayo? Ba't parang hindi na humayos ah. Opo. Sana ho ay ayos lang po kayo. Okay? Ah, kung iisipin po natin, parang ang dami na pong nangyayari sa paligid. Masyado nang mabilis po ano. Parang konting inot, tayo nahuhuli. Konting inot, at parang iba na. No, mapikit ka lang, pag dilat mo, iba na yung nangyayari. At mga kapatid, sa umagang ito, di ba po napuno tayo do kanina sa Sunday School. At isa pa sa sinabi ni Apostol Paul ay sa Romans chapter 15 verse 4 na kung saan sinasabi niya, for whatever was written in former days was written for our instructions, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Ang daming words na binigay po sa atin. Ang daming it is written in the former days. And we are here po, no, to study more about those written in the former days. May it be a source of our instructions. Malaman natin ano yung dapat gawin. Di ba po? Ah, I've been teaching po sa college before. Yung instruction, nakita ko po yung pagpapakahalagahan nito. No? Hindi pala sasapat yung talak ng nanay. No? Iba pa rin talaga pag may instructions na binibigay sa atin. And just like these words, no po, it is the source of endurance. Pagpapalakas sa bawat isa, pagpapatibay sa isa't isa, pagpapakapit palalo sa isa't isa, at encouragement, maging tulak palalo sa atin itong mensahe ng Diyos para sa umagan po ng ito. Alam niyo po, nung sinabi ho sa akin na ako daw po yung dadayo raw ho dito para po magsalita, ay hindi po ito patanong. No, pautos na ho eh yun. Sabi ko, Kuya, bakit? At, at isa po sa mga hirap po siguro, no? Ang hirap po ng open topic. Na while praying, Lord, ano ho mensahe ninyo para sa amin sa umagang ito? Na-realize ko po, baka po ito po ang binigay sa atin ng Panginoon. Exodus chapter 4 verse 2. The Lord asked, what's in your hands? A staff, he replied. Exodus chapter 4 verse 2. Mga kapatid, anong nasa kamay ninyo? Anong nasa kamay natin? So umagang pong ito, pag-usapan po natin yung kamay natin na yan. Yung mga dala-dala natin, nakabitbitan natin na yan. So cellphone po pala, no? Tignan natin kung saan mapupunta yung cellphone na yan. No po, tignan po natin kung saan papalaurin ng Panginoon yung mga nasa kamay natin. Ayan. Lahat po tayo familiar kay Moises, di ba po? Kahit nasa labas, parang mga bata po, familiar na agad kay Moises. Natatanda natin si Moises ang ginamit ng Lord para maghati ng Red Sea, di ba po? Yun po yung madalas na nakikita na sa atin sa kwento. Every Sunday sa Superbook, yung mga yung 10 leagues and everything. Alam niyo po, since we are familiar with Moises, pag tinignan po natin sa mga komentaryo sa mga books, nahati po pala sa 3 chapter yung buhay niya. The first chapter ay na-spent niya, di ba po, nasa palace siya. Nung sumunod po ay, yun na, umalis na siya doon, nasa wilderness na siya. At itong next chap po nito, ito po yung pasimulan ng isa pa, yung pagkatawag po sa kanya. At yung pag-lead niya doon sa mga anak ng Panginoon, no, outside patunga sa Promised Land. At ito po, mga kapatid, yung talakayin, tignan natin ngayon sa umagang ito. He was previously a fugitive nung Exodus chapter 2, verse 11 to 15. Grabe po pala, dinanas niya, no? He lives with his father-in-law, kay Jethro, at naging doon, siya po ay naging shepherd. Di ba po? At malaking tulong po pala
yung training niya as a shepherd sa paglilingkod niya. At even, nung tinanong siya anong hawak niya, bit-bit niya yung pagiging shepherd niya. Now, it does not appear to be likely choice for ministry kasi parang, bakit Lord? Bakit siya? Bakit siya ang gagamitin? Di ba po, mapapatanong tayo. At minsan, I guess, question din natin to, Lord, bakit ako? No? Pero makikita po natin na sa umagang ito sa mensahe ng Lord sa atin, ito po pala. Ito po pala. And kung tayo din ilalagay natin sarili natin sa katatayuan, sa sapatos, sa sandalyas ni Moises, masasabi natin, baka ako din magbigay ng excuses. Di ba po, pag binasa natin yung Exodus chapter 3 to 4, andun yung pag-uusap nila sa burning bush na akalam na alam po natin ng kwentong ito. Ang dami niyang reasons, no? Na baka tayo rin, madami din tayong reasons. Ang sabi niya dito, sa Exodus chapter 3 verse 11 to 12, hindi siya worthy. Hindi siya karapat-dapat sa paglilingkod na ito. Alam niyo pa mga kapatid, madalas, ito yung isang bagay na nararamdaman natin. Lord, but parang I don't feel worthy for this calling, for this ministry. Isa pa po, sinabi niya, hindi nga niya alam gaano kung sino ang Panginoon na kumakausap sa kanya. Kaya to the point, nagpakilala sa kanya. Umapit ito sa punto na sinabi niya na hindi po maniniwala sa akin yung mga tao pag ako ang ginamit ninyo. At hindi sabi niya rin na walang gaganda, walang may lalabas na salita na maayos sa bibig ko. At dumating sa punto, sinabi niya, Lord, iba na lang yung padala mo. Di ba po? Exodus chapter 4, 13 to 17. Lord, baka pwede iba na lang yung padala mo? We might find ourselves in the same sandals. Di ba po, no? Lord, baka pwede iba na lang yung padala mo, no? Ipasa na lang natin. Na nangyayari po yun, no? Kasi bukod po sa paglilingkod, bago naman po tayo tumayo sa harap nito, bago tayo magturo sa bata, bago tayo magpaawit, it took preparation, it took time, it took energy. Di ba po? Ang daming proseso bago maiharap at minsan, pag naharap na, ay Lord, biglang may ganong realities tayo sa ano. Pero beyond all of this, bigla siyang tinanong ng Panginoon, ano yung nasa kamay mo? Alam niyo po sa psychology, pag nagka-counseling po ako, kasi minsan madami pong overthinking. No, yung anxiety, pag sinabi po natin anxiety, the tendency to overthink on the something on future. And sometimes, meron ding stress. Pag stress naman, something on the past. Okay? So yung dalawa na yun nagbabangga. Alam niyo po pang snap out doon, to be grounded on the present. Ginawa ng Lord sa kanya yun. Anong tanong ng Lord? Ano yung nasa kamay mo? Para bang sinampal ng ng present. No, ano bang nasa kamay mo? Nasa kamay ko ayaw gumana. Pa-next na lang po. Ano ba ang nasa kamay mo? What's in our hands? Tayo po'y manalangin para po sa umagang ito. Panginoon, salamat po muli na kami po ay muli nagkasama-sama. Nakita kita, Panginoon, sa isang ligti, Panginoon. Mapapurihan ka. At kadugtong po nito, Panginoon, nawa po ang mensahe po ninyo ay mangusap po sa amin. Kayo po nawa magbigay ng mensahe sa amin. Turuan niyo po kami, encourage niyo po kami, at nawa, Panginoon, ng mga pagkakataong ito ay may lapat namin higit na sa aming isipan, kundi pati sa aming buhay at makita sa aming kapilya bilang isang kapisanan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon, mga minamahal, the question would be, ano kaya? Let us put our focus on ano kaya yung nasa kamay natin. Kasi possible, no? Madami tayong tignan, no? Na bagay sa paglilingkod natin. Pero higit sa lahat, yung nasa kamay pa lang po natin ang kailangan tignan. Ang sagot ni Moises doon ay isang staff o yung rod. Opo. Alam niyo po bilang isang shepherd, kasi po sa pag-aaral na basa ko, hindi po pala pwede sila umalis at magtrabaho bilang shepherd na walang dalang tungkod ng staff. Kasi, pag ginawa po nila yon, parang nilalagay nila yung sarili nila sa danger. No? Tapos just imagine, no? Nag-try na po ba kayong magtrabaho na walang computer? Diba po, ang hirap. Na-try niyo na po bang magtrabaho na walang desk?
na walang papel, walang notebook. Di ba? Nag-aral na walang papel, notebook at panulat. So parang ganun yung dating kapag wala siyang dalang tungkol. Ito po madalas ay 6 feet na haba ng tungkod na ito. Ito po tungkod na ito ay gamit ng mga shepherd pang guide, pampukpok, pamalo. At minsan, pag mayroon pong mga aso, no po, no, mga wolves, ay ginagamit din po iyon para po pang strike sa kanila para hindi magalaw yung ship na meron siya. So ang laki po pala ng gamit nung hawak po niya na po. Pero pansinin niyo po, bakit tinatanong ng Panginoon? Bakit sa daming tatanungin ng Panginoon, bakit tinala niya? Sabi po kaya, ano po kaya yung dala natin? Kasi yun po ay mahalaga para sa Kanya. At I believe lahat po ng hinahawakan natin ay mahalaga din para sa atin. Pero kung titignan po natin sa susunod na talata, sa Exodus chapter 4 verse 3, ano po ang utos ng Panginoon? Ang sabi po doon, bitawan mo. Utos ni Yahweh. Binitawan nga ni Moses at ito'y naging ahas. Bitawan mo. Ilabag mo. Kaya natin surrender sa Panginoon ng mga hawak po natin. Dalangin ko po, no? When it come to our sense sa umaga po ito, na what we have ay galing sa Panginoon at nawa ibalik din namin sa Panginoon. Ano po kaya ang hawak po natin? Alam niyo po, in common po sa ating lahat, meron po tayong tatlong hawak na madalas. Yan po yung tinatawag natin treaty. Okay? Ang una po dyan, na nagalaw po pala, ay ang oras. May oras po ba tayo? Hindi po nawawala, di ba po? Pagising sa umaga, bawas na agad yung oras na kasi naitulog na natin. Di ba po? Ano po ba ang kahalagahan ng oras? Alam niyo po, nakausap po ako, yung aso niya may less than 24 hours na lang. Doon ko po lalong higit na nakita yung kahalagahan ng oras. Mahalaga po pala ang oras. Kasi hindi na siya nababalikan. At pag sinabi po nating oras, nakakalimutan po natin na may tatlong tenses ang oras. No po? Meron itong past, meron itong present, at meron itong future. Mga kapatid, nawa may surrender natin sa Panginoon ang time. Maibitaw din natin sa Panginoon ang time. May it be in our past, our present, and our future. Minsan yung past, kailangan pa ba yun? Kuya, tapos na yun eh. Lipas na yun eh. Bakit kailangan din i-offer natin sa Panginoon yung mga nakaraan? Minsan po ito pa yung madali eh. Yung lipas na. Kasi alam mo tapos na. Pero kung titignan po natin, isa sa mga lingkod ng Diyos na ginamit niya yung time, specifically for the past, ay si Paul. Yung nagka-testimony na siya gamit yung mga bagay na lipas na. Sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 16, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesus na nagbigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya ako karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. At naging mas sweet yung paglilingkod sa Kanya dahil sa reason niya for verse 13. Kahit na noong unay, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Isipin niyo po yun. Ganun po pala yung past niya. Pero na-offer po niya. Na-share pa nga po niya eh. Sabi nga po nila sa Sunday natin, pwede na isa ilihim na lang ito. Pero hindi po. Even yung tapos na, nagagamit natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya po sabi, sa kabila nito ay nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalingan. Pansin niyo mga minamahal, pag may nagte-testimony, ang laki ng impact. Laki nakikita natin yung grace ng Panginoon lalo from their experiences on the past. Bakit pag tinuturuan tayo ng testimony, bakit kasama pa rin yung dating buhay bago makilala ang Panginoon? Dahil doon natin higit nakikita ang pagkilos ng Panginoon sa buong bawat isa. Even our past continues. Tuloy po natin.
Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na nagtagpuan sa pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung yung values na po, yung mga bagay na ito ay mas lalo naging ningning. Na po, totoo nga ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan at ito ang pinakamasama sa kanila. Ano po yung description niya sa sarili niya? Ang pinakamasama sa kanila. What does it shows? Ano naman po yung past natin? Minsan kasi the more na madilim ang nakaraan, ang hirap bitawan. Pero may mas madilim pa po pala dyan, yung kay Pablo. Sabi niya, pinaka masama sa kanila. Madalas mga minamahal, nakikita ko po sa tao, sa observations ko, may mga bagay po sa takaan na napatuloy nakaka-apekto sa pinasalukuyan kasi hindi kayang harapin. Ito po hindi harap ang hinihingi sa atin, it's more than harap ibigay sa Panginoon. Dahil even on those things, it can be used to glorify. Ang sarap pong maglibad sa Panginoon. Ang sarap pong mabuhay para sa Diyos. Kasi even the past, it really matters in a way na hindi sa pananaw ng tao. Kasi sa pagsa-tao ito, kung pala pinakamasama sa lahat, ba't nandito ka? Ayan po. Diba? Parang ang judger ng tao, no? We try to judge. Pero iba ang pagkilos sa Panginoon. No? The time, specifically for the past, it could be used for the testimony. It highlights the gratitude dun sa grace mismo, yung appreciation sa pananampalatayang pinangangawakan natin. At higit doon, nag-display ang Panginoon panalo higit. Since tapos na yung past, isa pa po, no, na madalas na kinakaisipan ng tao ay ang konsepto naman ng bukas. Kasi kasama din po yan sa time. Lord, paano ka maglilingkod? Exam ko na bukas. Ano po kayo unahin natin? Devotion or review? Ano po? Yung aral sa susunod in the future. Lord, ang hirap maglingkod kasi after nito, baka naman, no, maobligan na akong gumising ng maaga lagi kasi kailangan ko ayusin yung computer. Diba? Ang hirap din. No? Pero sabi ko dito, even the future na hawak din natin, nawang mabitawan din, may ialay din natin sa Panginoon. Alam niyo po, sa usaping future, sa pong favoritong verse po natin bilang mga mananampalataya ay yung sa Matthew chapter 6 verse 34. Di ba po? Ang sabi po doon, therefore do not worry about the future. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Each day has its trouble of its own. Di ba po? Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas. Ano ho kaya nagpapakita pa nito sa atin? Hindi ho kaya ipagtitiwala natin sa Panginoon na hindi alalahanin ng bukas. We might not know what the future holds, but we know who holds the future. Ayun po ba lang? Yun, minamahal. Sapagkat ang bukas, ang mag-alala sa sarili niya. Pwede po pala yun, no? Kaya, uso po ngayon ang ang overthinking, ang anxiety, di ba po? Pwede po pala yun. No? Alalahanin na natin yan. Alam niyo po sa anxiety, sa overthinking na yan, madalas those are grounded by questions ng mga kabataan. Grounded ito sa questions. Puro what if. Now we try to answer those what if. Kasi yun po yung madalas na key para makalabas sa anxiety na yun. At lalo higit, yung itong sagot sa what if na yun, God holds the future. He holds the future. Sapat na ang iyong suliranin sa bawat araw. Sapat na po ba? Dami na eh. Pota na. At minsan ganun po talaga. No? At minsan lumalagpas pa nga doon sa kapasidad natin eh. At doon natin nakikita. Sabi ko nga po lagi si Lord, may mga bagay na kayang hawakan ng kamay. Pag hindi na, ibang kamay na kailangan, mas malaking kamay na. At yun ang kamay na Diyos. Ano? Everything
ialay mo, ibigay mo natin. Lalo pag hindi na, lalo kasi sa atin parang last resort na lang, Lord, hindi ko na kaya, o transfer. Hindi po pala. Ipa-support po pala. And we are blessed that we have this God that will able to support us during this time. One day at a time. Target sa ating paglilingkod, one day at a time. One service over a time. 1 minute over a time. Ewan po. Kasi minsan nagpapaka-MVP tayo eh. Oo. Parang gusto ko na ako ng lahat eh. Kasi maaari sa ibang kapisanan, no, sa ibang grupo, eh ganun na nangyari. Si pastor na ang bahala sa lahat. Pero kasi nyo, hindi ho ganun ang disenyo sa atin. Everyone has may specific na parts sa paglilingkod para makabuo ng isang magandang harmony. Parang orchestra. Ibang parte, iba't ibang instrumento para makabuo ng isang orchestra, isang perfect. Ganun ho ang disenyo sa atin. Tawa, no? Huwag tayong maubos dahil kinakauhan natin yung hindi naman dapat. One day at a time. Tulad ng tanong dito, kasi naiisip ni Moises eh, yung nakaraan niya, like, hindi naman ako magaling ganito na Lord, hindi ko to kayang gawin. Yung future niya, Lord, hindi sila makikinig sa akin. Ano po sinabi niya ng Panginoon sa atin? Ano hawak mo? It's a very mindful question. No? Uy, kalma. Ngayon lang muna, ito lang muna. Ano bang hawak mo? At isa sa madalas sa hawak natin ay ang present. Ang sa ngayon. Ang ngayon. Second, because Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sapagkat sa dina, sapagkat sa daigdig ng mga patay, nakasaslakan mo ay wala nang gagawin. But that it shows ko, no, the very limited ang time. Baka nag-worry tayo sa future na wala naman pala. No? Kasi only God knows what will happen in the future. Focus on now. Ano po sabi dito? Ano po bili? Do it with all your might. Diba po? Ano ba yung might? Buong lakas. Give your best. Sa ating po paglilingkod, ibigay natin yung best. No reservations. Okay? They might be happen on the past na hindi maganda ang paglilingkod natin. Pero what really matters is the present. Di ba po? Lahat naman tayo, no? Ay nagsasort. Pero hindi pwedeng babawi na lang po sa susunod. Kasi ang pagbawi po pala ay sa present na service. Sa present na paglilingkod po ito. Focus on the present. Give it all sa present ito. Pag-isipan man, bigay po pag-iisip, pagbuhusan ng kaalaman o karunungan. Ganun po pala. Yung po pala kahalagaan ng now. It encourage us po na maging hard work, mag-hard work pa. Magbigay ng hard work sa ministry, magbigay sa paglilingkod sa Panginoon. Ibigay natin yung best. Sabi nga po sa Colossians chapter 3, work hardly, may puso. At mula po pala sa puso na yun, doon mas magiging pleasing ang paglilingkod natin. No? Yung time po na yan, the past, the present, and the future, nawa, may ibaba natin sa Panginoon. Meron po isang study. No. Ang sabi po ng Barna Group, ang Barna Group po kasi, ito po ay isang American organization na kung saan po sila ay nagre-research ng about sa Christianity. So though despite na ito po ay American setting, tignan po natin baka nagre-reflect din sa atin. If I'm not mistaken, this is 2005. A study Barna Group found that while 85% of the church leaders perceive busyness as a major obstacle to discipleship, only 23% of the practicing Christians agree. Kung makita po natin, yung mga leader daw po ng churches, 85% sa kanila ay nakakasagabal ng pagiging busy. No, yung pagiging busy, yung oras na pupunta kung saan-saan sa iba. At only, gusto naman sa mga uma-attend niya, only 23% lang naman daw. Hindi po pala nagtutugma. Ano po kaya disparities na binibigay sa atin ito? Mga minamahal, baka hindi natin napapansin.
Baka hindi natin nakikita. Baka akala natin sapat na, pero hindi pa po pala. Minsan kasi pag naging busy tayo, nagpo-flow yan eh. Nakakalimutan na, limot na naman. Akala natin okay na yun eh. No? Okay na to, para ba okay na to? Higit pa po pala ito ng encourage siya sa self-reflect. Lord, sapat ba yung oras na nabibigay ko sa iyo? Lord, sapat po ba yung oras na nailalaan ko para sa iyo? Na matulungan tayo ng Panginoon na mas higit na maibigay natin yung oras. Maibigay natin sa Panginoon yung oras. Kasi sabi nga po natin, sa mga nakaraan, no, sa mga previous slides natin, mahalaga po pala ang konsepto ng oras. No? Hindi natin alam anong oras nga ba ito. Lalo po ngayon sa labas, no? Parang konting inot, nagkasingitan lang, nawala na, natapos na yung oras na binigay sa kanya. Ganun po pala kahigli ang oras. Ganun lang din madaling katanggal ng oras. Nawa, no? Nai-spend din natin ito sa Panginoon. Isa pa pong reminder para sa atin, Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. Be very careful. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. No, ganun po pala ang reminder sa atin. Mamuhay tayo ng tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Saan daw po gagamitin? Gamitin nyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyan ang ano. It teaches us how to utilize the time. Sa paano paraan? Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Nawa ang time na spend po natin sa pag-uunawa at pagsasearch ang paggagawa at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pagtutugtong pa po natin, mayroon pang mga reminders dito. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayo mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo at mga himno at mga awiting spiritual. Sa inyong pag-uusap, gamitin. Kailan po ba kayo nag-uusap? Minsan sa dumaldal po, di ba? Kaya nabuo yung Marites. Di ba? At sa ano pong gawain sa Marites na yan, gamitan ng mga salmo. Gamitan ng scriptures. Kung titignan po natin yung konteksto po nito, nasa salita ng Diyos, ng mga himno at awitin. Alam niyo pong mabasahin, hindi naman po madalas na ginagamit yung pag-aawit, pag-ihimno pagdating sa New Testament. Pero sabi dito, gamitin din, no? Sa mga himno at mga awiting spiritual. Opo. Awiting spiritual. Mga Lord patawad po ng mga ganun. Buko. Yun po ba yun? No? Okay. We know, no, we're pertaining to awiting spiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ayun po pala yun. Ganun po pala ma-time spent na maayos. Hanapin ang kalooban niya, sundin ang kalooban niya, at yung mga reminder, no, huwag sirain ng buhay. Maging puspos sa Espiritu in terms of, in our conversation with psalms and hymns, pang spiritual. Lord, nagagawa ko kaya ito? Lord, saan kaya ako nagkukulang? No? Hindi po ito mensahe lang sa inyo, mensahe din po ito sa akin. Mga kapatid, na higit sa titigan ng iba, titigan ng sarili. Siya sa atin ang sarili. Madalas po kasi parang sa buhay kasi ng tao, madalas ang matala, ibang tao nakikita niya. Minsan lang nakikita yung sarili niya. Minsan pag umaga, yan ang sasalamin na. Pero the rest of the days, hindi na sarili niya nakikita niya, ibang tao na. Pero sa pagkakataon ito mga kapatid, no, sana sarili natin yung masiyasat pa natin. Isa pa po, no, bukod dun sa time, meron pa po palang isa pa, yung talents na meron tayo. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan
ng lahat ang kakayang tinanggap ng bawat isa sa inyo. 1 Peter chapter 4, verse 10. Kasama po pala yung talento natin sa dapat natin ibigay sa Panginoon. Hindi lang ang oras, kasabay nito ang talento. Bilang mabuting katiwala, ano ba mabuting katiwala? Ang mabuting katiwala ay, paano pa natin i-describe ang mabuting katiwala? Pag nagagawa niya itong tungkulin niya, nagagawa niya yung role niya, di ba po? At higit pa doon, minsan yung nagagawa niya. At makaklasify lang po pala tayo dito pag ginamit natin yung mga ba't ibang kaloob ng Diyos sa atin. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay may mga gifts. No? Ano ho kaya? Nagagamit po kaya natin ito sa pakinabangan ng lahat. Sana po, no? Napaglilingkod po natin ito. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 17, ay lahat naman ito ay wala. Di ba po, ito po ay nanggaling din sa Panginoon. Nawa maibalik din natin ito sa Panginoon. Isa pa po sa Ephesians chapter 4 verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ng lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ito pong talatang ito, spoken ho ito sa mga leaders. Diba? They are training, no? Dinidisciple nila. Higit na sa pag-aaral, higit sa pag-tanda-tanda-tanda, practical po pala hinihingi din. Sa anong parte? Sa pagpapractice po ng mga ministry na meron tayo. Sa pagsasagawa, pagsasasalin sa totoo ang mga ministry ito. Sa mga practices na ito. Hindi naman one team. Di ba po? Dahil ito ay binubuo natin yung iba't ibang parts. Nawa yung talento natin ay may alay din natin. Alam niyo po madalas, sabi din po doon sa research na binabasa po natin kaninang umaga, at kanina lang, sabi naman po dito, kaduktong nito, research shows that nearly 59% of young Christians disconnect from church life after age 15. Nasa lagpas 15 years old na po ba kayo? Parang hindi po, no? Tumatawad pa po kayo. Di ba po? Ibig sabihin, no? Medyo nakakalagpas na tayo sa research results na to. At one quarter, 25% of this young adults said that faith is not relevant to my career or interest. Yun po pala isa sa mga nagiging dahilan nila. Hindi nakikita yung ginagawa at pagtatrabaho, career or interest na hindi pala, feeling nila hindi fit para sa church. Kaya maalis. Isa sa mga reason, 25%. Yan ay yung reason. Nangyayari po kaya ito sa atin? Possible, no? Nagpo-connect po ito sa context ng Filipino setting, sa context po natin. Pero sana makikita po natin higit. Di ba po? Hindi iyan sumasalungat. Di ba po? May mga, madami po naglilingkod ng mga guro, nagagamit nila yung pagiging guro nila sa upisanan, kapilya, sa paglilingkod. Modesty aside mga kapatid, no? Ako po, ang sama niyo po sa panalangin ng mga graduate na nakikita ko po no, yung kahalagahan din ng counseling sa church. No po, at doon po tayo nagagamit. Doon ko din po na-realize, at some point, oo nga no, parang iba no, pero binabalik na ay, nagagamit din pala dito. Di ba po? Nagagamit din po pala dito. Hindi pala siya naiiba. Yung talentong ito, sinasakti po yung mga ginagawa po natin pang araw-araw na buhay. Mga nanay, ang pagluluto po pala pwede natin gamitin sa pagluluto. Ang pag-aalaga po pala ng bata, pwede rin natin gamitin sa paglilingkod sa kapilya ito, sa ating kapisanan. Pwede rin po pala. Yung pag-aaral po pala natin, no, bilang mga anak, nagagamit din po pala natin ito, pwede sa means pag-aaral. So, pwede natin i-debunk, no? Hindi pala. Sana ma-realize ng bawat 15 years old mataas o bawat isa, no, na hindi pala nahihiwalay ang karirang interest sa paglilingkod sa gawain pa. Na pwede i-offer din ito sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 17. At ano man ang inyong gagawin o sasabihin, ito po yung reminder sa lahat. Gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. At sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Ama. Gawin lahat.
sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hindi sa pangalan ni Kuya June, hindi sa pangalan ko, hindi sa pangalan ng tatay ko, ng nanay ko, sa pangalan ng all glory should be from God, and to God. Hindi sa pangalan ni naman, kundi sa pangalan ng Panginoon Jesus. At mula dito, anong ina-expect sa atin? Yeah, whatever you do in word deed, everything in the name of God, ibig sabihin, to give the best. Di ba po? Yun yung ina-expect ko sa atin. Kasi kung babasahin po natin, kung yung sa Colossians chapter 3 verse 17, kung babalik po tayo sa mga previous chapters, nagbigay doon po ng mga traits na mga hindi dapat gawin, mga negative traits. At binigyan din siya ng mga positive traits na dapat imimik ng isang mananampalataya. Pero itong talata po kasi na to, it summarizes it all. Na ito po pala summarize ito, na lahat ay gawin sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Ano ho ito? In terms of our time, in terms of our talent, yung talent, sinasaklaw na rin niya ng interest at career. Gawin din natin ito paraan sa pagpupuri at pagpapagis. Ayun po pala. Isa pa po, no, na magagamit natin, o dapat din bitawan din natin sa Panginoon ay ang ating mga treasure ng ating kayaman. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagaya. Ito pa po pala isang reminder sa atin. Alam niyo po, ang kagandahan dyan is one should give what you have decided in your heart. No? Parang God love the cheerful giver. Di po pala God love the cheerful bigger giver. No? Cheerful po pala inihingi sa atin. And the cheerfulness comes with the idea of deciding what your heart wanted to give. At kung iaangat pa po natin yung pagbasa sa chapter 8 verse 12, never should be more than one has ang paalala ni Pablo sa atin. Higit sa mga kayanan natin. Kaya mga kapatid, hindi ko pala pwede sabihin palusot, magbibigay ako pag pag tumama na ako sa loto. Tsaka na lang pag nakaka-LL, yung mga kabataan. Di ba yun po pala yun? Hindi po pala. Not more than one has. Kung papansinin ho ninyo, ano ang tanong ng Panginoon kay Moises? Anong hawak mo? Hindi yung hindi mo hawak. Hindi hawak ng katabi mo. Kundi anong hawak mo. Let us be a good steward po kung ano ang hawak po natin. Ayun po pala yun. Yung kung ano ang hawak po. Kaya, tuloy pa po natin, no, hindi po ito dapat napipilitan. Kasi the heart decides. No? At pansin niyo po, di ba? Sa atin naman mo yan. Pero alam mo po na unawaan ko po yan. Minsan po kasi, pag the more na maliit ang hawak, the more na nasasarado yung palad. Kasi may hirap nga po talagang bitawan pag maliit na. Yun po yung hawak. Hindi siya tulad na pag malaki, no? Alam mo, tutumba mo lang ng konti yan. Bubuhos na yan dyan. Hindi po pala. Pero sabi ko dito, God of the cheerful giver. Ang Lord po at kayo ang magkakausap sa pagkakataon ito. Sa part ko na yan. Hindi ito tax. Kasi tax, hindi naman tayo cheerful giver. Di ba? Hindi yan ang hinihingi kasi ito ay system. Hindi ito obligasyon. Cheerful giver comes from the idea of the heart. The willingness. Cheerful. Masaya. Kung magbibigay ka po dyan, at yung lulubok mo pa, baka hindi po yun ang hinahanap sa atin ngayon. At cheerful giver. Matthew chapter 6 verse 21. Sapagkat kung saan man naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. This is given on the Sermon on the Mount po, no? Hindi sasabi sa atin na huwag tayo mag-ipon. Hindi sasabi huwag tayo magkaroon ng kayamanan. No? Iba naman ho ang konsepto yun. Iba ho yung patutunguhan nun. No? Sabi ko dito, we focus on what we prioritize. Ano ba yung priority talaga natin? It's in the treasure or it is sa God natin. Diba po? Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord
with your wealth. Higit sa time, hindi lang po pala sa time, hindi lang sa talent, but also on the things we consider we have. Alam niyo po yung treasure na yan? Subjective po ito eh. Ano ho ba ang mga bagay na nasasabi niyo pong treasure? Yung cellphone po natin? How can we honor God with our cellphone? Yung sasakyan ho natin? How can we honor God with our car? With the treasure that we define. Sana lahat ng angkin natin, it can be used again for the glory. Meron po ako ng isang illustration dito. Sabi niya po dito, ito daw po si God, ito daw po tayo, at nandito yung trend, yung resources na tinatawag po natin. Ngayon, alin po kaya dito ang mas tama? Ito pong una, itong pangalawa. Yung una. Agree po ba kayo doon? Sa anong paraan? Kasi po nakadepende po yan sa lalim ng ano mo yan. Dito niyo po ang babaw. Dito malalim. Bukod pa doon, sino ang nasa, ano ho ang nasa. Nawa po kung ano po yung nasa kamay po natin, maging ganun po yung itsura sa una. At mangyayari na po yan pag binitawan na natin ito. Katulad ng kay Moses. 1 Chronicles chapter 29 verse 14. Sabi po doon ni David, Lord, kung ano man ang meron ako, sa iyo naman ito nang galing. No? At nawa, magamit ito para sa maging puso nawa din natin yung puso ni David during this time. May we acknowledge that everything we have in the idea of resources, time, talent, and treasure be used for the glory of God. Mga minamahal, ano kaya ang nasa kamay natin? Kasi kung titignan po natin, sino ho ba yung may bato? Si David and Goliath po, di ba? Yung kwento po na yan. Ilang pong bato yun? Di ba po? Kung ako po itatawad pa ako, Lord, gawin mo namang 10. Di ba po? Pero he used what is in his hands. God used, no, nag-work doon sa anong meron siya. Sumapat pala yun, di ba? Sumobra pa. Yung kay Elijah, Prophet Elijah po, ilang oil na lang. Nanghingi pa, di ba? Masuga pa talaga to, eh, naman, nakitira pa yata. Di ba po? Kapatak na lang eh. Pero hindi hinanap to Panginoon yung wala, yung mayroon. At yung mayroon na yun, anong ho nangyari? They survive. It multiplies. What's in the hand? What matters? Yung dala po ng bata, ilan lang tinapay yun? Ilan lang isda yun? Sino magpapasabi baka feeding program bigla doon sa dala niya? Di ba po? Pero hindi hinanap ng Panginoon. Hindi niya sinabing, mangisda muna kayo, bumili muna kayo. Pero pinaghanap po ng meron. At yun lang yung meron. Magtataka ka po, no? Dami-daming tao, yun lang yung dala nila. Siguro yung iba nagtago. Pero isipin niyo po, yun lang, what's in the hand matters. Isa pa, yung nagbigay ng pabango sa Mark 12, ay mali. Matthew po yun. Matthew 26, verse 7 to 30. Ang dami nagpigil. Minsan kasi mas indahan, hindi naman maliit lang, pero yung perfume. Uy ba, sayang yung perfume. Pero what's on the hand matters. It glorifies God. Yung sa paa, ano po, mas masigit pa yun sa presyo ng perfume, ng oil. Isa pa, ay nawal. Si Pablo po, si Paul. Sikat po si Paul sa atin ngayon mga. Yung education niya, it's in the hand, hindi naman laging kapapusan. Pero mataas na antas ang edukasyon na meron siya. It's been used. What's in that? Yung pagiging citizen niya, nagamit din niya. Di ba po? And even yung pangit yung past, nagamit din niya. It's not always about the good things. It's not about the big things or the small things. It's always what's on the hand.
kung ano ho ang mas. May these things po, no? Turning, ayun na magpakita. Turning ordinary to extraordinary. Yung tungkod po na yun, sinabi ng Panginoon sa 4 verse 17, kung di po nagkakamali, dalhin mo yung tungkod pagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan. Imagine yung tungkod. For sure, may gas-gas-gas-gas na yun kasi gamit na po yun. Pero ginamit na yun. Sa Exodus chapter 7 verse 12, di ba po, yung pagko-confrontation na yun, yung yung water turn, mali. Yung sa blood po, no? Yung sa river, nagamit din po yung tungkod na yan, yung mga plagues, no? Dala-dala pa rin yung tungkod po na yun. But it shows, kung ano po palang nasa kamay, nakakakilos ang Panginoon pag binigay na po natin sa Kanya. Alam niyo po yung nagmamatter? Yung word po na availability. Yung willingness. God doesn't need something big. He just needs something we could surrender. Ayun po ba? Availability. Something that we could surrender. God wants what in our hand. Hindi niya tinatanong yung nasa kamay ng ibang kamay, kundi nasa kamay ni Moses yung return time. Possible na yung tinatanong din sa atin. Ano bang nasa kamay ko? Ano ba yung time? Ano ba yung talent? Ano ba yung treasure na possible na sa kamay ko? Pwede ko magana. Hindi niya tinatanong ano yung wala. Ang tinatanong niya kung ano yung meron. Kaya wag din po nating hanapin sana yung wala. Dahil may makikita tayo. Ang hanapin po natin, anong meron at paano ito magagamit sa kanilang content. After acknowledging all of these things, sabi po niya, di ba po, ibaba mo, throw it down. We hope no, we can also throw it down. Kasi yung tungkod na yun yung ikinabubuhay niya. Yun yung possible possession niya na mahalaga. Dahil kaya shepherd siya. Nawa, maibigay din po natin ito. Bulat, no? Maging inspiration natin si Moses during that time. Baka, pwede din po natin masunod ng Panginoon na may lay it down. The question would be, are we willing to offer it to God? Kasi nung in-offer na to ni God, ni Moises kay God, alam niyo po sabi sa first verse, chapter 4, verse 20. So, okay po sa English. So Moses took his wife and sons, put them on a donkey and started back to Egypt. And he took the staff of God in his hands. Ano mo nangyari? Ano po nagbago? The staff of God in his hands. Sa Lord na po pala. Nawa yung mga yan, lalapat po natin sa Panginoon. Maging mabuting samyo sa Kanya at paturuan po tayo, mga kapatid, na what in thy hand really matters. No po, hindi yan sa laki, hindi yan sa liit. Kung ano yung kapasidad natin may ibigay sa Kanya. At makikita natin and we'll see He can do with the little things. What He can do, what God can do with the things that we can give sa Kanya. Mga minamahal, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Panginoon, tulungan niyo po kami. Turuan niyo po kami. I-guide niyo po kami. May our hearts be willing to surrender those things, Panginoon, that we call our own. As at the end, Lord, it is from you, and what we have is from you, Lord God. Tulungan niyo po kami na mas lalo mas papasarap at mabuting sa iyo pa namin ang paglilingkod namin sa iyo, na hinaluan pa po namin kung ano pong nasa kamay natin. May we realize, Lord, na ano po ba, Panginoon, ang nag-offer namin sa iyo. Na what's in our hands, may it be, Lord, an avenue, Panginoon, ang makapaglingkod pa sa iyo, makapaglorin pa sa iyo. Ito po aming samadalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus.